Ang movie na may budget na 10,000 pesos na kumita ng 300 million pesos. Oo, mula 10,000 naging 300 million. Ang animated movie na galing China na tumalo lang naman sa Obsession na pinakamalaking kinita kumpara sa budget na to. Pero ano nga ba itong movie na to? Tungkol ito sa New Line na isang animated movie na ipinalabas sa China noong August 5 and gawa lang to ng dalawang tao. Itong dalawang tao na ito ay mag-ina at ito nga sina Shin Yumeng at Sun Lifang at ginawa nga lang nila ito sa isang computer lang sa loob ng 5 taon. Kahit na walang background in film, naisipan ni Shin na gumawa nga ng movie kasi pangarap nga niya to eh. Si Shin yung nag-animate, nag-edit at nagboses pa nga doon sa iba pang mga characters at iba pa nga doon sa paggawa nga ng movie. Tunayan, tuwing nagkakaproblema nga siya sa pag-animate, nanonood nga siya ng mga tutorials online para maayos ito. Antalang yung nanay nga niyang si San ay tumulong nga din ito sa pagsusulat at nag-boss din siya sa iba pang characters nga doon sa movie. Tunayan, pati yung mga kanta and scoring nga doon sa pelikula, sila nga lang din yung gumawa. Ayon sa mga kamag-anak nila, pinagtiyagaan daw talaga ni San na mag-aral nga ng filmmaking para nga daw matupad yung pangarap ng anak niya and nagawa nga nila ito sa movie nila na New Life. Honestly, kung makikita mo nga lang randomly mga scenes nga doon sa movie, baka sabihin mo rin, ano yan? Ang pangit ng animation, ganito ganyan. Bakit ko pa papanoorin? Naman noong una, wala ngang nanonood ng movie nila at may ilan pa ngang mga nagsasabing mas worse pa daw yung visuals ng movie nila kumpara sa mga AI-generated na content. Pero ang sabi nga nila, bad publicity is still publicity and katagalan, dumami nga yung gustong makapanood ng movie na pinaghirapan nila. Ito ay matapos mag-viral yung ilang videos nga ng mga nakapanood kung saan tuwang-tuwa nga sila doon sa mga scenes kasi nga, it's unintentionally funny eh. O hindi dapat nakakatuwa yung scene, like dapat nakakalungkot or whatsoever, pero natatawa yung mga nanonood kasi nga, ang weird ng animation and yung galaw nga nila na hindi nila maseryoso yung mga nangyayari doon sa movie. Hindi naman kasi ngayon kapag sinabing animation movie, pagandahan ng animation, pero sa kanila, iba yung ginawa nila at makikita mo nga, ginawa naman din talaga nila yung best nila. Kaya ito yung example ng movie na fun, bad eh. Kahit pangit yung pagkakagawa, it still works kasi nga, hindi nila sinasadyang maging nakakatawa eh. Natawa din nga yung mga tao kasi nga makikita mong gawa din talaga siya ng mga tao at hindi AI, and even though hindi maganda or smooth yung animation, at least, alam mong tao nga yung gumawa. Tipin mo sa sobrang limited nga lang ng budget nila sa paggawa, wala silang official trailer, wala silang mga posters, hindi sila nagpa-promote, pero somehow, bumenta pa nga rin yung movie nila dahil nga sa social media. Sobrang wala nga silang budget and sinusuportahan nga sila ng mga sinehan, literal na sila na mismo yung gumawa ng kanika nilang mga posters na dinrawing lang nila sa isang white na tarpaulin yung mga posters nga ng movie. Diba, kahit ako, even if hindi ako magandahan, I would still watch this film kasi I love the effort and yung heart na binigay nila para lang magawa yung movie na to. Sabi ng ilang mga nakapanood, sobrang pangit nga daw na animation, sobrang robotic nga daw nung galaw, tapos hindi rin daw maayos yung kwento, pero somehow, matutuwa ka pa din pagkatapos mo nga daw mapanood. Siguro kasi there's beauty in imperfections and makikita mo nga rin yung human side nga ng movie na to na bibihira sa mga movies ngayon. Fact na hindi nga sila gumamit ng AI para pagandahin yung movie and pinalabas lang talaga nila yung kaya lang talaga nila bilang tao, then mas okay pa rin talaga yun. Personally, yung mga ads na gawa ng AI sobrang nakakadiri and cheap tignan, lalo na kung malaking kumpanya yon. See, imagine they have the means, the budget, and everything to create jobs for other people and makagawa nga na mas maayos na ad. Pero ayun, mas pinili nga nila yung cheaper option, ang dating, mas nakakapagpa-cheap pa nga sa kanila. Kung simpleng ad na hindi gawa sa AI hindi nyo magawa, paano pa kayo pagkakatiwalaan ng mga tao na maayos yung produkto nyo? Tipid nga kayo pero ayun, it shows yung value ng company and ng product nyo nga mismo. Kung iisipin, kayang gawin ng AI yung buong movie na to in a few minutes lang, pero the fact na hindi nga nila to ginawa and minano-mano nga nila to in 5 years, ayun yung nakakamanghang dedication dito. Tapos din syempre sa mga nagpo-post nga online kasi kung hindi rin naman din dahil sa kanila, hindi makikita ng maraming tao yung pelikulang ito na pinaghirapan nga ng mag-inang ito na gustong matupad lang naman yung pangarap nila na makagawa ng isang pelikula.